Miss Universe 2023 anomalies. Ilang celebrity dito po sa Pinas ang gumagawa na po ng movement para po ipaglaban at lumabas ang tunay na hustisya para kay MMD. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga Miss Universe fan na nandyan po. Salamat po sa inyong pag-subscribe at pag-like sa ating mga videos. And now, let's talk about our topic for today's video, kung saan ito ngang si Miss Jacra Jutatips ay talagang isa sa pinaka most hated person na ata dito sa Pilipinas, dahil na rin po sa kabi-kabilang mga videos na kumakalat. Although marami pong mga Facebook page and Instagram posts na sinasabi na wag na daw natin na dagdagan ng hate ng mga fans, pero lahat naman po tayo hindi pa rin maka-move on, lalo na't wala namang closure yung ito pong issue na ito. Kasabay nga nito ay nagdeklara na rin po ng bankruptcy yung isa po sa mga kumpanya na binuksan nitong si Miss Jacra Jutatip, at isa sa mga pinaiigting ngayon ng mga Pinoy na sana daw ay ituring na persona na non grata ng Pinas itong si Jacra Jutatips. Pero kasabay nga nito sa mga kumalat po ng mga videos na kung saan ay kung ano-ano po yung mga sinabi nitong si Jacra patungkol dito sa Pilipinas na mag-move on na daw tayong lahat. Meron pong mga celebrity friends and celebrities mo na talagang sobra po yung ating pong sympathy para dito kay Miss Jacra, or dito po kay Miss MMD, At tulad na lang po ng isa sa mga kaibigan niya na si Miss Rian Ramos, airs frustration over Miss Universe owner Jacra Jutatips move on video with Michelle D. Isa rin po si Miss Rian Ramos sa mga nakapanood ng mga videos na kung saan kinanggigigilan ng maraming mga Pinoy. Sa isang tweet, sabi niya, "I don't like how this looks. My stomach is turning. Buti marespeto yung kaibigan ko sila." Yan. So, hindi na po nakapagpigil or nakapagtimpe ang kapuso actress na si Miss Rian Ramos na maglabas ng saloobin pagkatapos mag-viral sa social media ang video ni Miss Universe Organization owner Jacra Jutatip kasama si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. Nagsasalita si Ann ng Thai. Diba? Kabastusan po yun Diba, magsasalita ka ng Thai, nandun po yung isang tao na English po, na may halong English. Kaya hindi lubusang maintindihan ang kanyang sinasabi. Ngunit kapansin-pansin ang paulit-ulit niyang pagbanggit sa mga salitang move on. Doon pa lang po sa pagsasalita niya ng Thai in front of Miss Michelle D, yun po ay maliwanag na kabastusan, 'di ba? Nung nakita niyo po yung itsura ni Miss Michelle D, 'di ba? Kung nandun po tayo sa posisyon ni Miss Michelle D, siguro po itong mga galit natin ngayon baka sumabog na tayo, 'di ba? Sabi doon, nagsasalita si Ann ng Thai na may halong English, tapos naririnig po doon po sa video na yon na move on, move on. Base po sa translation ng netizen, sinabi raw ni Ann kay Michelle na gagawa siya ng kantang may temang moving on para makalimutan na ng mga Pilipino ang hindi pagpasok ng pambato ng Pilipinas sa top 5 ng Miss Universe 2023. Nilinaw rin daw ni Ann sa video na walang manipulasyon o pandarayang naganap sa resulta ng Miss Universe 2023. Yan po yan ayan. Ito naman si Miss D, nakita naman natin, di ba, parang awkward na po yung tawa niya Hindi na ganun, parang natatawa pa siya sa sinasabi kasi alam niya, nararamdaman niya, may mali dito sa sinasabi nitong si Jacra. Ginanap ang 72 edition ng International Beauty Pageant sa El Salvador noong linggo ng November 19, 2023 Philippine Time, kung saan si Miss Nicaragua Shanice Palacio ang kinoronahang Miss Universe 2023. Sa pamamagitan ng Instagram stories ay agad na ni-repost ni Rian ang viral video nila Michelle at Anna
Ayon kay Rian, hindi niya nagustuhan ang umano'y harapang pamamahiya ni Ann sa kaibigan niyang si Michelle. Kasi tignan niyo ha, kahit po si Rian Ramos na celebrity na, naramdaman po niya kung paano ipinahiya nitong si Jackra, no, yung ating pong representative ng Pilipinas, Miss Universe Michelle Marquez D. Bakas din daw sa mukha ni Michelle sa video na hindi komportable, ngunit patuloy pa rin daw si Ann sa pag-interview sa Pinay Beauty Queen. Saad ni Rian sa in-upload niyang video, I don't like how this looks. My stomach is turning. Buti marespeto yung kaibigan ko eh. Sila, ewan kayo na lang ang humusga. Tap nyo po for full uncomfortable videos. Yan. So, siya po mismo, no, ay galit na galit doon po sa ginawa nitong si Anjakra Jutatips. Bukod kay Rian, hindi rin nagustuhan ni Miss Grand International Philippines Samantha Panlilio ang ginawa ni Ann kay Michelle. Isang netizen ang nag-upload sa Instagram ng video ng interview ni Ann kay Michelle at dito nag-iwan ng komento si Samantha. Sabi niya, mababasa sa comment as published, konting respeto naman. So, yun po, no, si Samantha Panlilio ay galit din. Isa pang video clip ni Michelle ang kumakalat ngayon sa social media kung saan nakikitang pinaalis niya sa stage matapos ang guesting niya sa Mexican television show na Venga La Alegría sa Mexico. Kasama si Michelle sa video ang iba pang Miss Universe 2023 candidates na sina Miss Lebanon, Germany, Colombia, Thailand, USA, maging si Ann at isa pang lalaki. Sang babaeng staff ang tinawag ni Ann sa harapan at binulangan ito. Maya-maya pa ay lumapit ang babae kay Michelle at mabilis niyang pinababa sa stage ang kapuso actress. So doon naman sa pagkakataon na yun, sinasabi po nila na masama daw di umano ang pakiramdam ni Miss Michelle D. Sino ba naman ang hindi sasama ang pakiramdam kung ganun ka po itrato ng hindi mo, kumbaga ganun ka tratuhin kahit sino, gusto mo nang umalis or lumubog dun sa kinatatayuan mo pag may ganung klase ng tao. So nakakagigil lang, no? But anyways, lika na, mag-react tayo sa mga komento nyo. Ito sabi ni Lima Maria Lourdes, persona non grata, isabay na wag na magpadala ng kandidata hanggat yan ang owner kasi baka mangyari ulit worse pag-iinitan ng kandidata natin. Very true. Dapat yan, pinapakialaman na rin ng gobyerno yan. Dapat magkaroon po talaga ng movement para alisin siya or merong isang mayamang tao na talagang bumili para po maiba na yung chairman ng na yan. Sabi ni Crisma Boragay Officials, parang wala namang epekto yan kay Jack Rajatuti, yung persona non grata na yan. Ang laki ng mundo at hindi yan makaka-apekto sa negosyo niya. Bilhin nyo na rin yung MU para magawa nyo na ang gusto nyo sa mga susunod na laban ng Miss Universe. Pag iinitan lang lalo tayo, yan, hanggat iyak na lang tayo. True, totoo po yung sinasabi ni Crisma, no? Boragay Official. Tama po yon. Hanggat yan po yan, ako, mas lalawak pa yan. Parang pati nga si Miss Catriona Gray noon, ganyan din ang ginawa niya na parang nagkaroon sila ng misunderstanding. Sabi ni Lee Maria Lourdes, move on? The audacity of her, how can Filipinos move on if in the first place there is no that closure? True. Paano tayo mag-move on? Wala naman talagang official closure at di naman talaga nila pinaliwanag kung ano ba talaga yung tunay na nangyari. And also, one of the users said, yes po, dapat po siyang gawing persona non grata kasi di na niya personal si MMD at kung hindi ka naging transparent sa result, di deserve ang Miss Universe or ginagawa na lang business para di mabankrupt. Huwag tayo papagamit sa kanila. We deserve to be treated with respect compared to the Latin countries. Oh, loko. Totoo naman, 'di ba? Kaya yung mga ibinoto nyo, 'di ba, may pera po 'yon. Na i-post ko na rin kung paano nyo gagawin. I-refund nyo na ngayon pa lang dahil wala naman po silang inilabas na data sa fan votes, no? Mas maganda yan kesa naman kurakutin lang ni Jackra. Ay nako. Another comment, sabi ni, eto mahaba-haba, sabi niya, Jabo
Japo Bordo. Sabi niya, madali lang mag-move on. Basta alam natin na walang traidoran. Pero kung obvious at clear and convincing ang ebidensya na may traidor, it's hard to move on kasi may batas at karapatan tayong ipaglaban ng mga sarili natin. Kaya lang, yung ibang tao, naging monster dahil sa medisina na pinasok sa katawan nila na plus coming from a dysfunctional family. Kaya wala silang respeto sa iba, lalo-lalo na sa sarili nila kasi wala namang tao na easy lang ang i-disregard ang kapwa-tao. Siguro, mas grabe sa bahay nila ang walang respetuhan. Ewan ko lang if may mga Thai ang gustong-gusto nila kaya si Ann or napasubo na lang din sila. Para sa akin, hindi po ito, ayan, tuloy natin, no, dahil medyo maganda-ganda yung mga comments niya dito dahil bagay, pwedeng ano yan paano ni-raise or baka culture talaga nila yan. Para sa akin, hindi po ito ang question related to education and finances. But this is about honesty, respect, equality. Si Miss Pukititap, hindi na yan matututo dahil estrogen burn na buong katawan at pagkatao niya. She has brought additional chaos and abomination in this world. True, no? Parang nilamon na siya ng mga chemical sa katawan niya na parang hindi na siya na makapag-isip ng tama. At dito nga sa pagkakataon na ipinakita na parang nag-viral video, nakakahiya, ba? Parang nire-represent niya ang Thailand Ganun ba ang Thailand? Hindi naman natin inilalahat-lahat pero parang disrespect talagang as in disrespect yung ginawa nila kay MMD. Kaya MMD, umuwi ka na. Please lang. No, para naman maibigay na natin sa iyo yung nararapat. At least sa Pilipinas, respetado ka. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!